Any questions? Of course we have questions. Come on. Guys, I just wanna ask you kung ano yung mga dala ninyo na iiwan nyo dito sa may counter. I got a lot of stuff back at my condo unit. In fact, iniwan ko na ang lahat sa akin. Pati yung career ko, iniwan ko na. Pati yung business venture ko na ipuput up, di ko na tinuloy. Pati yung US citizenship application ko, pinakancel ko na. Because my parents told me that I have to enter here, so I agreed to enter here. So, come on. No gadget, no Wi-Fi, no social media. Come on! Nagtrabaho ako. Pero nung nakita ko ang kaibahan ng buhay sa labas at sa loob ng Bible School, biyaya ng Panginoon na realize ko ang pagkakamali ko. Kaya ngayon, narito ako ngayon, tumuloy at pumasok sa Bible School. Van Joseph Omiclan with his father, Mr. Vicencio Omiclan. Kami nakabilang sa God's predestined missionaries for the apostolic vision ay patuloy na ibibigay ang aming buhay sa kabila ng mga pangarap, sa kabila ng mga hanap buhay o magandang buhay. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. At ngayon po, sa biyaya ng ating Panginoon, nasa 3 taon na po ako sa paaralang Biblia. Walang pagsidlan ang aking kagalakan at pagpapasalamat sa Diyos sapagkat inilagay niya ako sa mga taong kanyang tinawag para sa ministeryo. Ang maraming taon ng takot at pangamba ay lumipas na. At ang mga pangamba, pag-aalinlangan, agam-agam kung tutuloy ba ako sa Bible School right after the AIT graduation ay napawi na sa biyaya ng Panginoon. Isang hakbang lamang po ang kinailangan kong gawin. At pinatunayan naman ng Diyos na hindi kalugihan na ang aking buhay ay maialay. Subalit, sa pagkakataong ito mga iniibig, hindi po ang aking kwento ang tampok sa pagtatanghal na ito. Kundi ito'y kwento ng isang kabataang maaring estranghero sa atin ang kanyang mukha at pangalan. Pero ang kanyang katanungan at karanasan sa buhay ay pamilyar sa bawat isa sa atin. Atin na pong tunghayan sa pagkakataong ito ang salaysay ni Richard Reyes. Dito lamang po sa Alay, ang 3 yugto. Purihin ang Panginoon. Pare, marijuana yan ah. Sarap ano? Isa pa! Ano, okay ba? Sabi ko sa'yo eh. Uy! Ayos ba? Sarap ano? Hindi na ako kaya ba? Nalilate na ako eh. Paano hindi ka malilate? Eh, late ka rin kasi umuwi. Ikaw, Richard, hindi ko nagugustuhan yung mga barkada mo. Hindi sila magandang impluensya sa'yo. Sino namang makakatindi na nagsabi sa inyo? Nakita mo na ba yung itsura mo sa salamin? Tingnan mo nga, ang payat-payat mo. Laglag na yung katawan mo, pati ang mata mo, para kang may black eye. Napupuwit ako dahil sa kaka-review. Richard, Ma'am? anong ginagawa mo dyan? Saan mo dadalhin ang pera? Nagpatid lang po kami sa school! Sinungaling ka. Nagda-drugs ka, no? Sinungaling ka talaga. Labas ka na! Huwag mo ako pakilaman! Richard! Ayos ka talaga, Richard. Woo! Ito pala. Oh, galing nga itong pare natin, no? Limasin niya ba naman yung treasure box sa nanay niya? Hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pasto. Pinapatapayan niya ako. Alay-walay. 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 Alay-walay.
Nasaan kayo? RB! Nasaan ang mga magulang ko? Nasaan ang kapatid ko? Teka, bakit ang dilim? Wala akong makita. No! This can't be! Hindi ako pwede mabulag! Tulong! Wala akong makita! Somebody help me, please! Oh, what happened? Anong ginagawa mo dyan? Ba't nasa sahig ka? Napakalayo mo na sa hospital bed. Dito. Salamat po. Ale, nasa langit na po ba ako? Langit? Of course not. At least not yet. Ito naman, excited ka na bang sumalangit? Hindi naman po. I'm just confused. Kanina po kasi, sobrang dilim. Akala ko tuloy, nabulag na ako. Bulag agad. Ito naman, pinatay ko lang yung ilaw. Alam mo naman, kailangan mag-save ng power. Alam mo, Richard, hindi ka naman nabulag eh. Nagbubulag-bulagan lang. Ha? Kasi pilit mong isinasarang yung mga mata sa napakalaking pangangailangan ng gawain ng Diyos. Wait a minute. Bakit po kilala niyo ako? Sino po ba kayo? At ano po yung nagbubulag-bulagan na sinasabi niyo? Ako si Doktora Agnes. Isa akong alay. Alay? Matagal na kitang kilala, Richard. Matagal na naming hinihintay yung mga tulad mo na pilit na tinatakpan ng kanilang mga tainga sa panawagan ng Diyos. Hey, just hold that for a second. The last thing I remember is, nagbabiyahe kami ng family ko pa uwi. Tapos, may malakas na busina at sigawan. And all of a sudden, everything went dark. Then, here you are telling me these things. Anong alay? Sinong kayo at sinong kami? Oh, keep calm, Richard. There's no need to panic. Alam mo, totoo lahat ng sinasabi mo. And now, you're under comatose. Comatose? Dok! Paano ako makukomatos nag-uusap tayo ngayon? Dahil hindi ka pa talaga nagkakamalay. Dito lang tayo nag-uusap sa isipan mo. Seryoso? Yung totoo, doktor ba talaga kayo? Psychic? Don't tell me may telepathic powers kayo. Kaming mga alay yung mga tinig na sumisigaw sa loob ninyo. Kayo, na nagpupumilit na higit na pakinggan ang sarili kaysa sa tinig ng Diyos. And Richard, according to our diagnosis, your symptoms indicate that you are suffering from acute Takusamin syndrome. Takusamin? Dok, ngayon ko lang narinig yung sakit na yan ano yung Takusamin syndrome? Takot sa ministry, pinaganda ko lang. Kasi takot kayo ni talaga ang inyong buhay sa ministeryo. Grabe naman po kayo. Okay. Given na totoo yung syndrome na yan, ano bang gagawin nyo sa akin? Gagamutin nyo ba yung Takusamin syndrome ko? Oh no, you're very wrong. I'm not here para gamutin ka. I came here para ipaunawa sa iyo ang kahalagahan ng pagtatalaga sa ministeryo dahil sa napakalaking pangangailangan ng pag-eebanghelismo. Dok, I know about that already. Alam nyo, sa 2 taon ko sa loob, yan naman po ang lagi nilang sinasabi sa amin. Which begs the question, sa 2 taon mo sa loob, nandito ka na naman sa labas? Bakit ba puro ministry at pagtatalaga yung pinag-uusapan natin? Akala ko ba, doktor kayo? Oo nga. Doktora nga ako. Alam mo, Richard, yung mga pasyente ko dati may iba't ibang karamdaman. But I realized na mas maraming tao ang nangangailangan ng kaligtasan. Marami ang mga sakit physically, but they are countless out there who are spiritually ill. Every day,
people died by thousands, pero mas maraming tao ang patay dahil sa kasalanan. At tayo ang inaasahan ng Panginoon na magdadala ng ebanghelyo ng kaligtasan. So, iniwan nyo yung profesyon nyo para sa ministeryo? Of course. I don't get it. What do I have to do with your decision? Because you're supposed to be one of us too. What happened? Why back out? Dok, gusto ko lang naman kasing mag-isip-isip at magpahinga muna. Eto, may sasabihin ako sa'yo. Sa ministry, hindi uso ang pahinga o ang bakasyon. Sa langit na ang retirement. Ang sugong apostol nga at ang mga manggagawa, sa kabila ng kanilang edad, ni minsan hindi nila idinahila na pagod na sila at nais na nilang magpahinga. Tayo pa kaya? Tayo pa kaya? Tayo pa kaya na higit na malakas? Malakas! 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 Sasang ka na ga? Naku, saan kaya yun? Ay, walang galang na ho. Hindi gaho napadaan din si Malakas. Naka, saan kaya nagsuot yan? Pakiwari ko ho may sama ng loob sa akin na yun Kaya ho naglayas sa amin. Gawa ho nang hindi nyo ho na itatanong. Madalas na ho kaming naisasama ng tatay sa kanyang pagbubukid. Mula ho nang maliliit pa lamang kami ni Malakas. So, ibig mo sabihin, lumaki ka na ng lagay na yan, ha? Wow! Ang pagkakatangkad mo What I mean is, ano nga palang pangalan mo? At saka, sino naman si Malakas? Alay, ako ho si Luis. Isa ho akong alay. Hinahanap ko lang naman ho yung aming nabawalang kalabaw din You mean Malakas is a Carabao? Oo. Ang bihira ka. Akala ko naman kapatid o kaya kababata mo. So, isa ka ring alay. So you're together in this, ha? I told you, marami kami. Wait ka lang, may mga paparating pa. What is going on here? Ano naman ang gagawin ng kalabaw mo dito sa ospital? You guys are driving me crazy already. Siya, di kay hindi ka naman namin ginagawang buang. Di kay andito lang tayo nag-uusap sa Kokoy Tamaw. Bakit? Bawal kang kalabaw din I forgot. It's all in my mind. So, bakit naman naglayas yung kalabaw mo? Garin ho iyon. Ako laang ho ang inaasahan ng tatay na magpapatuloy ng pagbubungkal doon sa aming bukirin. Kaya bata pa lang ho ako, ako'y sinanay na ng mga gawaing pagbubukid. Kaso ho ako'y napadalo ng summer camp tinawag. Dito mo gaon. Gawa ho nang nakita ko ang napakalaking pangangailangan at kakulangan ng manggagawa sa bukid ng Panginoon. Oy, di ba Richard, camp din nung unang nagtalaga ka? Dok, ako na naman ang nakita mo. Oh, tapos, Luis. Di ayun na nga ho, narinig ho ni Malakas na ako'y nagpapaalam kay tatay na ako'y magtatalaga na. Di ayaw, nagtampo ang kalabaw at nalamang siya iiwan ko na. Dali-dali hong lumarga sa amin Teka, anong kinalaman mo at ng kalabaw mo sa eksenang to? The same thing I'm doing here para buksan ulit yung puso't isip. Ala, danga naman kasit lumabas ka pa ang sugo nga, panay na panay ang panawagan para sa papasok. Ikaw naman, ang pagsaigit na sa loob na, hindi ka pa pumirma bakit ha? Ano bang iniwan mo at binabalik-balikan mo pa? Dr. Agnes, Luis, I just need to figure things out. Yung mga bagay na mahalaga para sa akin. Oh, like what? Mas mahalaga pa ka sa amin. Sa aming mga magbubukid, mga magsasaka. Di kayo kung wala kami, wala tayong kinaing lahat. Kaso nga mas mahalagang magtalaga Sa dinami-dami baga naman ng mga kaluluwang naghihintay para anihin. Ano gang dahilan ang pwede mong irason para tumagi sa panawagan ng Diyos? Wala na nga akong kayamanan.
wala pang pinag-aralan. Ito bagarmang liit kong aray, ay ako'y magmamalaki pa sa Diyos. Eh di kaya nga ako nagtalaga. Gawa nang nakita ko na ang pinakamarangal ay maging tagapangaral ng mabuting balita. Yari ka ngayon. Teka lang. Sino po ba kayo? Aurora, isang alay, nag-uulat. Eh, bakit parang ako po yung pinaparinggan nyo? Kung narinig mo, edi ikaw na yon at hindi ka namin tatantanan. Let me guess. Nasa isip lang din kita, Miss Aurora. Ano ka ba? Ara na lang for short, ang lakas kasing makatanda ng Aurora! As you can see, Richard, parami na kami ng parami dito. Ay hindi ka pa ganako kumbinsa eh. Ikaw kukuyugin pa namin. Here we go again. Bakit ba kailangan maging asap yung pagtatalaga na yan? Kailangan, lalo pat napakaiksi na lamang ng oras. Kaya nga iniwan ko ang news reporting dahil araw-araw puro masasama at nakakatakot na balita ang laman ng headlines. Eh sa ministeryo, salita ng Diyos ang aking ibinangangaral. Araw-araw nagdadala ito ng pag-asa, kagalakan at kaligtasan sa mga tao. Guys. Alam mo kasi, nagsusoul searching pa ako. Hinahanap ko pa yung sarili ko. Hinahanap mo ang sarili mo? Ano yon? Umalis na hindi nagpapaalam sa'yo? Eh isan mo ka iniwan at nawawala yung sarili mo? Eh, gusto mo bang tulungan kitang hanapin ang sarili mo? Matutulungan ka niya. How? Halika! Manawagan ka sa lahat ng estasyon ng TV at radyo. Eto! Talaga? Go on air live via satellite. May live streaming pa yan sa live TV. Sige, okay. Nananawagan po ako sa sarili ko. Kung nasaan ka man, pakiusap, bumalik ka na. Teka! Pinagtitripan nyo naman ako mga alay kayo eh. Hala siya! Ikaw ang malakas ang trip! Ay hanapin mo ba ka naman ang sarili mo? Have you forgotten? Sa ministry, hindi nahanap ang sarili, kundi tinatalikuran. Iniiwanan. At kinakalimutan ang dapat tandaan ay hanapin ang kalooban ng Panginoon. Ano pang saysay na mga narinig mong mensahe? Living all for the sake of the call? Pwede bang hinay-hinay lang? Isa-isa lang. Mahina ang kalaban. 3 kayo. Isa lang ako. Ay siya, ay hindi ka naman nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon. Kasama mo ang iglesia, ang sugong apostol. Kaya nga laging sinasabi ng mahal na sugong apostol sa kanyang battle cry, Ano yun? Uy! Ano yun? Dapa! Dapa kayo! Bomba! Baril! Gera! Tago! Baka matamaan tayo! Tago! Ano nangyari? Wala na. Ang ginagawa nito. Tayo! Ang ginagawa mo dyan? Tayo mo ang panig ng Diyos! Ayoko! Baka matamaan ako! Tandaan mo, kahit anong gawin mong ilag, kung tinawag ka, matatamaan at matatamaan ka! Tayo! Ano naman ba patama yan? Sino ka ba na basta-basta lang sumusugod dito? Ako si Lieutenant Jen! Isa akong... Alay! I'm not surprised. at nasa isip mo lang kami lahat. I know, right? Pero, kailangan talagang ganun yung entrance mo? Because we are at war! Datapwat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at sa dugo, kundi sa spirito. Kaya attention!
Lousy cadet! Stomach in! Chest out! Kay Richard, ako. Mabagal ka! 100,000 push-ups! Double time! 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, Sandali. 1,000... Ay, 100,000 push-ups? oo, wala. Ano yung siniswerte? Paano yan? Push up pa lang. Give up ka na agad. Ay ano ga ang mas mahirap? Mag-push up o magtalaga? Sa bagay, gawin mo yung kadaling tinakbuhan ng panawagan. Alam nyo naman ang pagtitiis sa loob, di ba? You can't blame me kung gusto kong lumabas. At anong gagawin mo dito sa labas, ha? Ang maging tagapagmasid na lamang? Habang ang iba, buong pusong inaalay, binubuwis ang kanilang buhay alang-alang sa misyon. Alalahanin mo, the only way for evil to triumph is for good men to do nothing. Hindi ko naman sinasabing wala akong gagawin eh. Pa naman itong mga to? Pero, sumuko ka. Naka, ay pinairal ang kaduwagan. Dati, I surrender all. Ngayon, I surrender na. Surrender? Never! Gaya ng sinasabi ng good man of the house. No retreat, no surrender! Hindi ko naman sinasabing sumuko na ako eh. Hindi naman nawawala sa isip kong magtuloy. Pero, di muna ngayon. Ano ka ba? Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi tayo kikilos, sino kikilos? Katarungan para kay Kadensyo! Ay, ibang pelikula yan. Nakakahiya ka naman, Bes. Sorry. Richard, as we were saying, kailan mo ba tuluyang pagpapasyahang tumugon sa panawagan? At kailan mo isasantabi ang mga plano mo para sa sarili mo? What's wrong? What's wrong kung gumawa ako ng plano para sa sarili ko? Naka, ay maaring kay mawalay. Walay? Walay? What's that supposed to mean? Ang plano ng Diyos para sa'yo ay tungo sa tiyak na tagumpay. Pero kapag ka humiwalay ka doon at ang sarili mong plano ang sinunod mo, tiyak din ang kabiguan mo. Kaya mamili ka, alay o walay. Alay o walay! Alay o walay? Alay o walay? Alay, Naku, Richard, mag-desisyon ka na! Ayan! Ilan ka ba? Ilan ka pa magpapalaga? Dito na punta mo. Richard, ngayon lang! Sabi ko sa'yo. teka, kung nasa isip ko lang itong mga to, ibig sabihin, kaya ko silang pasaulin. Please! Sabi ko na nga ba eh. Anong kayo yun? Natahimik kayo. Paano ako makakapag-isip? Sabay-sabay kayo nagsasalita. Paano ako makakapag-decide? Ang dami ko pang tanong sa buhay ko. Huwag mahihiyang magtanong. Gusto niyo pang humirit? Hindi ba pwedeng moment ko to? Tama. Moment ko to. Kailan nga ba ibibigay ang buhay? Kailan pa magpapagamit sa nagbigay? Hahayaan ko bang ito'y kunin na? At wala man ng panahon para makagawa? At kung ang araw ko'y lumipas na, makuha ko pa kayang ika'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Masyado mo namang ginalingan? Uwi, anak! May nanay na! Dahil dyan, meron kang
apat na yes. Pwede Talent search ba to? And Ang dami nyo namang alam. Kailan ba kayo magseryoso? kapag sineryoso mo ang ministeryo, Seryosong usapan ba ang hanap mo? Eto, seryosong tanong. Sagutin mo rin ng seryoso, Richard. Mamili ka. Gagamitin ka ng Panginoon o kukunin ka ng Panginoon? kayo, anong pipiliin nyo? Gamitin o kunin? Kunin agad. Grabe naman kayo. Ang hard nyo. Kung tutuusin, hindi naman kayo totoo, di ba? Nasa isip ko lang kayong lahat, di ba? We may be fictional, Pero lahat ng sinasabi namin sa'yo, pang totoong buhay. As real, Richard, as the fact na until now, may reservation ka pa rin para sa sarili mo? Timaw, hindi ka makasagot ngayon, ano? Hindi kayo totoo naman. Mas inuna mo ang sarili mo. Ganyan naman talaga lagi nilang sinasabi sa amin. Sa amin, na mga hindi makapagtalaga. Duwag. Matigas ang puso. Makasarili. Na para bang kilalang kilala nyo kami. Ako, how much do you know about me? Sa tingin nyo pa sarili ko lang iniisip ko, kaya hindi ako makapagtuloy. Kasi para sa inyo, napakadali lang iwan ng propesyon. Yung pangarap at mahal sa buhay. Pero ang magulang, kailan naging madaling iwan ng magulang? Kailan pa naging makasarin na isipin ko yung kapakanan ng mga magulang ko? You may find it hard to believe, pero yun ang totoo. I may never be the role model, son. Oo. Nagbulak-bulak ako noon. Kaya nawala yung scholarship ko. Kaya hindi ako nakagraduate. Nalulung ako sa droga. To the point na ninakawan ko ang parents ko. Pinarehab nila ako. Wala akong naitulong sa kanila kundi puro problema at sama ng loob. Pero noon yun, nung hindi pa ako nag-AIT. Pero pagka-graduate ko, dinalaw ko sila sa bahay. Pilit nilang pinapakita sa akin na masaya sila para sa akin. Pero kitang-kita ko sa kanilang mga mata yung lungkot. Kasi dun sa bahay namin, silang dalawa na lang ang naiwan. Ang gusto ko lang naman makabawi sa mga magulang ko. Pero hindi sila tumitigil sa pagtatrabaho. Kahit na sana matagal na silang retired. Kasi wala naman magtatrabaho para sa kanila. Hindi naman sila pwedeng umasa kay RB dahil may sarili na siyang pamilya. Kaya ako dapat ang nagtataguyod sa kanila. Masama ba yun? Masama ba yun? Na sa huling sandali ng buhay nila, makasama nila ako at maglingkuran ko sila. Is that too much to ask? To be the good son they have always wanted. The good son they always deserve. Alam mo, Richard, nung nag-decide kang magtalaga, you've been the best son your parents could ever ask for.
Son, you have no idea how proud they are of you. Malulungkot ang mga magulang mo pag hindi ka nagtuloy sa Bible school nang dahil sa kanila. Ito laang ang masasabi ko sa iyo, Richard. Di hamak na may mas magagawa ang Diyos kaysa sa iyo para sa mga magulang mo. All you need to do is to open your eyes. Paano po? Hanggang ngayon, wala pa rin akong malay. Magigising ka lang kapag gumising ka sa katotohanan, tinawag ka nga ng Diyos. Ibig niyong sabihin, habang buhay akong comatose, hanggat hindi ako sumasang-ayon sa inyo. Hanggat hindi ka sumasang-ayon sa kalooban ng Panginoon. And if I don't, Alay o walay. 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 Ma'am! Dad! Nasaan kayo? RB! Nasaan ang mga magulang ko? Nasaan ang kapatid ko? Teka, bakit ang dilim? Wala akong makita. No! This can be... Hindi ako pwedeng mabulag on! Wala akong makita. Somebody help me, please! Oh, what happened? Anong ginagawa mo dyan? Tayo, tayo. Salamat po. Mama, kayo po ba si San Pedro? San Pedro? Of course not. At mukhang nagka-amnesia ka yata dahil sa aksidente ah. Aksidente? Oo. Tama. Na-aksidente nga ako, tapos... Nakomatos ako, tapos... Anong comatose yung sinasabi mo? Bigla lang nag-break yung sinasakyan nating bus. Ayun, tumumba ka at tumama yung ulo mo sa estribo. Mukhang nabukulan ka lang naman at comatose agad. Ganun ba? Eh, teka, sino ka nga uli? I'm Brother Andre. Remember, magka-job spec tayo sa NCLC office. Teka nga lang muna, tatawagin kong doktor mo. Mukhang malakas-lakas yung tama mo sa ulo eh. Sige. Tayo ang inaasahan ng Panginoon na magdadala ng ebanghelyo ng kaligtasan. Nakita ko na ang pinakamarangal ay maging tagapangaral ng mabuting balita. Araw-araw na pamahagi ng salita ng Diyos ng pag-asa, kaligtasan. The only way for evil to triumph is for good men to do nothing. Panginoon, patawarin mo ako sa mga pag-aalinlangan ko. Alam ko, na higit kang may magandang plano para sa buhay ko. Kaya ngayon, inihalay ko sa iyong buong buhay ko. O Diyos, gamitin mo ako. Kayo na rin po bahala sa mga magulang ko. Alam ko, hindi mo sila pababayaan. O Diyos, ang buhay ko, iniaalay ko sa iyo. Salamat po. Yes, dadaan tayo ng mga pagtitiis. Mga kapatid, hindi namin tinatanggi ang katotohanan. Talagang dadaan. Kaya bago mo makita ang kurbata, pagtitiis mo na. Bago mo makita ang barong,
Mga kapatid, hindi basta-basta yan. Sa likod ng mga yan ay mga pagluha at mga pagpapakasakit. Bakit? Mahal mo ang Diyos. Mahal mo ang Diyos. Handa ka magtiis. Mahal mo ang Diyos. Marami siguro ang tatawagin ng Diyos para makapahinga-hinga naman kami. Naku, nung makita ko mga kapatid, nasabi ko sa sarili ko, O Panginoon, tulungan mo kami na hindi pala dapat kami magpahinga. Walang nagtatalaga. Naisip ko, Panginoon, bagamat hindi madudugtungan ang buhay namin, pero sa nalalabing lakas namin ito, kung walang magtatalaga, kami, Panginoon pa rin. Hallelujah! Mga kapatid, kayo, kung hindi kayo magtatalaga, patuloy kami. Kaming mga manggagawang nauna, patuloy kami sa aming sinumpahan. Kayo sa inyong sarili, kung hindi kayo magtatalaga ngayon. Ngunit sa parte namin, mga kapatid, igagapang namin ang paghayo at pag-aanis sa salita ng Diyos. Kailangan ikaw ay pumasok doon para bigyan ka ng tamang prinsipyo at tamang equipment. Hahasain ka. Yang karanasan ay nagpapatatag ng pagkatao kung ikaw ay marunong. Pero sa Bible School, tuturuan ka para wag yung kaunting hirap ay uuwi ka. Ikaw ay hahasain. And knowing my deepest self, I never cease to wonder why God called me. When I think of the grace of God, that worked mightily in my life, I feel sure that He will glorify me. Yan kasi ang sabi niya eh. Whom He did foreknew, He called. And whom He called, He justified. And whom He justified, He glorifies. Alam niyo, ayokong isipin I did not want to entertain in my mind na umuwi. Ang sarap, uwi na ako. Parang gusto ko na sabihin, uwi na ako. Ayoko. Makikita ng Diyos ang isip ko. Maririnig ng Diyos ang aking salita. He knows my plan in my mind. Panginoon, hindi ko po, ayokong isipin na parang sasabihin ko, uwi na ako. Bahala na. Miski walang gawaing matayo dito sa US. Pero pinipigil ko yun. Pinapangaralan ko si Pastor Let. Wala na kasi mangangaral sa akin. Nobody would preach to me. Pero pinigil ko yun. Baka mabasa ng Diyos ang aking puso na ipagpapalit ko ang napakadakilang pagkatawag niya sa akin. Ang dakilang pagkatawag, pagkapili na gagawin mo ang isang banal na bagay para sa Diyos. Marami. The one who has assigned us will never forsake us. Amen? Ang nagtalaga sa atin, ang naghalal sa atin, ay hindi niya hayaang wala tayong bunga. Magiging mabunga tayo. At ang ating mga panalangin ay Kanyang tutugunin. Narito ako, O aking Panginoon. Buong buhay ay itatalaga sa'yo. Sumbong mo ang nagbibigay ng hamon sa aming pagkatalaga. Maninindigan ako't susunod hanggang sa dulo ng aking buhay. Ikaw lamang ang
susundin at sa buhay ko O Diyos, ako'y iyong gamitin. O Diyos, ako'y iyong gamitin sa ubasan mo aanihin. Ikaw lamang ang susundin at sa buhay ko ibigin. O Diyos, ako'y iyong gamitin. O Diyos, ako'y iyong gamitin sa ubasan mo aanihin. Ako si Agnes. Isa akong alay. Alay, ako si Luis. Isa akong alay. Ako po si Aurora. Isa po akong alay. Ako si Yael, isa akong alay. Ako si Andre. At ako po si Richard, isa na ring alay. Ikaw, ang iyong buhay, kanino mo iaalay?